use ng workers overnight. Pero pag medyo sumobra ng konti, yung sobra na yan, yung surplus labor na yan, maaari mo matrain overnight. At yan, pwede mo i-deploy all over the world na ang daming bansa nangangailangan. Western Europe, Japan, Canada, United States, yung mga bansa na nagkamali ng kanilang population policy noong una. Ngayon, nagsisisi sila, wala silang magawa kundi mag-import ng labor. Tayo ngayon ang magmaman ng kanilang mga opisina, mga factory, mga Pilipino. Ito pong RH bill, kung hindi kami nagkakamali, ilang kongreso na tumalakay dito sa naturang panukala. Opo, ilang kongreso na at ibang committee ang nag-handle. Committee on Women, tapos Committee on Health ng last Congress. Pero ngayon, biglang nasa Committee on Population. Pero sabi nila, hindi raw ito Population Control Bill. In fact, si Gabriela sinasabi, hindi kami sang-ayon doon sa Population Provision. Eh kung ganun, bakit nilagay sa Population Committee? Bakit hindi nila, kung sabi nila ito ay para sa maternal health, dapat sa Committee on Health. Kasi kalusugan ang pinag-uusapan. Ito po ba ang pinakamalayong antas na narating ng naturang panukala? Last time, umabot rin sa plenary debate. Pero hindi nagkaroon ng botohan. Hindi nagkaroon ng botohan. This time? This time, kung magkaroon ng botohan, nakahanda kami dyan. Kami naniniwala na meron kami sapat na bilang. Sa ngayon, ang tingin ko mga 1/3 ang undecided. Pero Congressman, hindi ba kino-consider po ng inyong grupo na pinakamalakas na proponent po ng RH bill mismo Malacanang? Ang Malacanang hindi klaro eh. Ang sinasabi nila, responsible parenthood. Again, alam mo, motherhood statement yan. Sino naman ang tututol sa responsible parenthood? But then, I take issue. Kasi pag sinabi mong ang isang responsible parent ko konting anak, ang sasabihin mo ganito, sino ang mas responsable? Yung isang magulang na maraming anak pero pinaaral, inaruga yung mga anak at naging successful yung mga anak, o ang isang tao na iisa lang anak dahil takot sa responsibilidad, o kaya ayaw magkaroon ng anak dahil ayaw ng responsibilidad. Who is more responsible sa mga tao ito? Okay, sabi ng isang texter natin, yung una ayaw daw na dumami ang populasyon. Pagkatapos yung ikalawa naman, mukhang magbisa raw solusyon sa pag-iibas ng pagdami ng populasyon kung magdi-divorce na yung mag-asawa. baka dumami pa kasi alam nyo yung nangyayari dyan pag kagalo sa Estados Unidos, nangyayari, may dalawang anak yung babae, may dalawang anak yung lalaki, tapos magkakaroon sila ng dalawang anak, yung common nila, yung his, hers, and ours. Mas marami pang magiging anak. Congressman Goles, text po ni Ismael Cotabato City, one factor naghihirap ang mga tao, meron po kasi politician, mga magnanakaw o tiwaling gobyerno. Yun ang sinasabi ko, yung mga ibang bansa, kaya sumulong sila, nabawasan nila yung kanilang graft and corruption. So dito, ang solusyon natin, i-address natin tamang leadership, tamang economic strategy, at bawasan natin yung corruption. Sabi ni Mrs. Hermes Salazar ng Las Piñas, supportado po kayo ng inyong mga constituents sa Parañaque, Congressman. Marami po salamat. Yung nga sinasabi ko, kasi sabi nila, ang Parañaque, nag-survey kami, popular ang reproductive health. I take issue, sabi ko nga, baka ang tanong, are you in favor of reproductive health? Siyempre, karamihan ang sagot yan, pabor. Ang sagot ko, ako, nakalantad na lantad ako na anti-RH. Pero nung nakarang eleksyon, ilang taon na akong anti-RH, nung nakarang eleksyon, I got 96% of the votes. Palagi ko, yan ang pinakamahusay na referendum. This is not about your faith, Congressman. It is about demographics, about economics, about science, about economics. Yung nga sinasabi ko, halimbawa, yun na lang OFW natin, Joe, no, Karen? Parating sinasabi, yung mga mahihirap, ang dahilan ng paghihirap ng Pilipinas, hindi nila, nakakalimutan ba nila na ang pinakamalaking component ng ating GDP ngayon, yung OFW. 12% of our GDP, $21 billion isang taon ang inward remittance ng OFWs. Karamihan sa mga OFWs natin galing sa mga pamilyang mahirap, karamihan sa kanila galing sa mga pamilya na marami ang anak. Sila ngayon ang tumutulong at nagpapalakas ang ating ekonomiya. Bakit natin sisisihin yung mga mahirap? Sila ang pinakamalaking kontribusyon ngayon. Okay, Congressman, ayos po namin ganito sa salamata sa pagpapaulat ng mga ngayong umaga dito sa ating bilang. Maraming salamat din, Joe, Karen, Kabayan, maraming salamat. It's always a pleasure to be with you na napakahusay ng tanong. Bueno, mga kaibigan, ang ating panapakinggan sa bahagi nito ng ating palatuntunan, Congressman Roy Logoles ng lungsod ng Parañaque.